Nasa kusina ngayon ang dalawang loko, na nagpaplano kung papaano papirmahin ang dalaga na hindi nito namamalayan. Nagkamot ng ulo si Jaime, akala ko ba pulido na ang plano mo? Ang hina mo naman. Tumawa si Steven. Akala ko kasi madali lang na papirmahin si Althea sa blankong papel eh. Matigas pala, sigurista masyado. Minsan sinubukang papirmahan ni Steven si Althea ng isang papel na walang laman. Pero hindi ito pumayag. Sinabihan ko naman na hindi naman niya sa kalokohan gagamitin pero ayaw talaga ng dalaga. Ang rason lang nito ay baka kung ano ang gawin niya sa perma nito at makulong pa daw siya. Pinipilit pa nga ni Steven ang dalaga kaya ang ending ay nabatukan pa siya. Kilala mo naman ang anak ko. Walang may napapalampas na kahit ano yun maliban lang sa semilya mong hayop ka. Nakalusot talaga, sabi ni Jaime dahilan para humagalpak ng tawa si Steven. Para lang talaga silang magtropa kung mag-usap. Parang mga tambay lang sa kanto. Pinakita pa ni Steven ang kanyang muscles at tinapik-tapak. Matindi to tay, sobrang angas. Patawa-tawa niyang sabi, dahil sa semilya ko may apo ka na ngayon na ubod ng ganda. Plus may manugang kap ang sobrang guwapo at macho. Napangiwi naman si Jaime dahil doon. Kahit talaga minsan ang hangin nito. Sarap tuloy batukan, mayabang ka naman masyado. Hinay-hinay lang sa yabang at baka liparin pa itong bahay ko. Kawawa naman ang anak at apo ko walang matitirahan. Gagawa na lang ako ng bago. Engineer kaya itong manugang nyo. Sobrang yaman pa. Pagmamayabang ni Steven. Nagiging inside joke na lang sa kanilang dalawa ng tatay niya ang pagiging mayaman niya. Hindi naman talaga niya pinagyayabang iyon. Natatawa lang talaga siya sa reaksyon lagi ng kanyang tatay Jaime kaya palagi niya itong inaasar. Napaayos mo nga itong bahay sa loob ng 1 linggo pero kahit ilang taon pa ang lumipas, hindi na maayos ang mukha mo kapag binugbog kita dyan. Mas lalong lumakas ang tawa ni Steven. Halos hindi pa siya makahinga dahil sa tawa. Paano naman kasi nakataas ang kilay ng kanyang tatay Jaime halatang narirendi na sa mga sinasabi niya. Tawa-tawag ka dyan hindi mo pa nga alam kung papaano papamirmahin ang anak ko eh. Matabang na salita ng kanyang tatay Jaime kaya tumawa ulit siya. Pero agad na natigil ang pagtawa ni Steven nang marinig ulit ang sinabi ng kanyang tatay. Gusto mo bang hindi kita tulungan ha? Umayos ng upo si Steven bago tumikim saka kunyaring nag-iisip ng gagawin kahit wala naman talaga siyang maisip. Bam-antong hininga si Jaime, pasalamat ka talaga at boto ako sa iyo kung hindi ay baka mapalayas na kita. Grabe naman kayo sa manugang nyo, tay. Hindi pa kayo naawa sa akin. Sayang ang kagwapuhan ko kung papalayasin mo ako. Napakamot na lang ng ulo si Jaime. Kapal talaga ng mukha mo kahit kailan, ano? Mabuti na lang at hindi pa narirendi sa kakapalan ng mukha mo ang anak ko. Senggal nito, nasaan ba ang anak ko at nang mabigyan ko ng babala? Tumawa naman si Steven. Kapag talaga ang tatay Jaime ang kausap niya nagiging parang joke lahat kahit pa sobrang seryoso ang topic nila. Natutulog, puyat kasi siya kagabi. Anong ginawa mo sa anak ko bakit napuyat? Maliit pa si Laina huwag mo naman agad sundan. Hindi inahing baboy ang anak ko Steven. Ang bastos ng isip nyo tay. Wala kaming ginawang rated SPG. Judgmental ka talaga kahit kailan. Depensa naman agad ni Steven. Siya kasi ang nagbantay kagabi kay Laina. Ayaw akong patulungin. Magpahinga na lang daw ako. Concern yata baka mangayayat daw ako. Biro ni Steven sa huling sinabi. Ayusin mo lang. Baka mapektusan kita dyan. Pananakot ni Jaime sa binata pero walang epekto iyon dahil tumawa lang. Minsan gusto na kutusan ni Jaime ang binata dahil parang hindi na siya seneseryoso nito. Mapang-asar pa masyado at napakahangin pa. Akin na ang marriage contract nyo. Sinulyapan ni Steven ang seryosong mukha ni Jaime. Anong gagawin mo tay? Sabihin nyo muna sa akin kung anong gagawin mo doon. Share mo naman dyan. Huwag ka na lang magtanong. Parang nauubusan ng pasensya sa tura ni Jaime. Mauubusan talaga siya ng dugo kapag kausap niya ang binata. Nasa kwarto, tinago ko. Tumayo si Jaime at naglakad. Kunin mo may naisip na ako. Sumunod si Steven sa matanda. They were tiptoeing when they entered the room. Nakahiga si Althea at mahimbing na natutulog. Medyo naghihilik pa ito at nakaawang ang labi. Nakadipa pa ang dalawang braso nito at nakadapa. Para namang aso kung matulog itong si Althea. Natatawang komento ni Jaime.
Parang hindi babae. Naghihilik pa. Mahinang natawa si Steven saka kinuha ang marriage contract. Ibinigay ni Steven ang papel sa matanda kasama ang ballpen. Anong gagawin mo dito, Tay? Pabulong niyang tanong. Dahan-dahan naman na umupo si Jaime sa gilid ng natutulog na anak. Basta, manood ka na lang. Pabulong na sagot nito sa kaniyugyug ang anak para gisingin. Nak, gising. Sulat mo nga pangalan mo at permahan mo. Iyan mo dali. Nasa labas na si Kapitan, inaantay na ang papel dali. Iyan mo at nakakahiya na paghintayin si Cap. Kunyaring nagmamadali na sabi ni Jaime. Saka binigay ang papel at ballpen sa anak. Ang kawawang dalaga naman na walang kaalam-alam sa plano ng dalawa, ay dali-daling pumirma kahit hindi pinabasa ang papel. Dahil sa puyat ay hindi na naidilat ng maayos ni Althea ang Maya. At dahil wala pa ito tamang wisyo ay wala na itong ibang inisip kundi ang pumirma na lang. Pagkatapos ay kaagad na bumalik sa pagtulog na parang walang nangyar at naghilik ulit. Ang dalawang loko naman ay nagkatinginan, saka na may hindi makapaniwalang ekspresyon sa mukha. Hindi nila lubos akalain na mapapapirma ang dalaga ng ganun kadali. Tigil naman ng dalawa ang sarili na humagalpak sa tawa. Nadamay pa tuloy ang walang kamuwang-muwang na kapitan. Mabilis na kinuha ni Steven ang marriage contract at pumirma din doon. Tumama pa ang paa nito sa cabinet nila dahil sa pagmamadali nito na kunin ang susi ng kotse. Tanga kasi natatawang sabi ni Jaime. Ikaw muna bahala sa mag-ina ko, Tay. Babalik din ako kaagad. Nagmamadaling pagpapalam ni Steven dito. Pagbalik ko kasal na kami ng anak nyo. I'm officially your son-in-law now. Kasal na lang sa simbahan ang kailangan nyong abangan. Naiiling na lang naman habang tumatawa ni Jaime sa kanyang manugang. Dahil sa sobrang pagmamadali ni Steven nakalimutan nito na naka-boxer lang ito. Siguro hindi nyo napansin ng binata. Ano kayang magiging reaksyon nito kapag napansin na naka-boxer lang ito? At ang binata naman na pinagtatawa ni Jaime ay nagmamadali na tinungo ang kotse, saka pinaandar iyon patungo sa kanyang abogado. Mabuti na lang talaga ay nasa Leyte ito ngayon. Steven parked the car in front of his attorney's house. Hindi na nag-atubiling patayin ni Steven ang makina ng kanyang kotse at pumasok agad ito sa bahay ng kanyang attorney na kaibigan niya din. Don't you know how to knock, Montesilva? Walang emosyon na sabi ng lalaking na nakaupo sa living room nito, na walang saplot at pinagpapawisan pa. Natigil naman si Steven. May nag-ambala ba ako? Tanong ni Steven. Napansin kasi nito ang kondom sa sahig ng living room nito napakalat-kalat. No, iling nito. Just finished with 3 women in row. Ngumisi pa. Ito na parang sayang-saya. What brings you here? You want woman to bed tonight? I have suggestions. They're pretty good in bed. Umiling ang binata. He has Althea now. Hindi niya napakailangan ng ibang babae. I just want you to process this. Ibinigay ni Steven ang marriage contract. Tumaas ang kilay ng abogado, marriage contract. Bumulong ang abogado, is this urgent? Very. I need it before this day ends. May pagkaapurahan sa boses ni Steven na naintindihan ito ng abogado. Give me 5 hours tops. Ani lang ng abogado sa kamay tinawagan, I want you to process a marriage contract before this day ends. Nag-usap ba sandali ito bago binaba ang tawag sa kasinulyapan si Steven? Settling down, I see. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa labi ni Steven. I need to secure my place before others make a move. Mahirap na baka maagawan pa ako. Cringe, matabang na saad ng abogado. Wait for your turn, Thunder. Baka kapag nahanap mo ang babaeng para sa iyo, ay maging asong ulol ka kakahabol. The high and mighty Thunder Vergara, the hot billionaire attorney snorted. Never in my life I would fall. Tanghali na nang magising si Althea. Naghikab muna siya sa katinitigan ang crib ng anak. Nagulat siyang wala doon kaya bumaba siya ng kanilang kwarto. Hindi naman siya nag-aalala na baka nawawala ito dahil palaging kinukuha ni Steven o kaya naman ng tatay ang kanyang anak. Naalala niya pa ang panaginip niya. Sobrang weird nga dahil gin-icing daw siya ng tatay niya sa may pinapirhan na papel, hanggang doon lang. Nakapa-random at walang kwenta ng panaginip niya. Bakit hindi mo naman ako gin-icing, Tay? Bungad niya sa tatay na nilalaro ang kanyang 2 buwan na anak. Mabilis lang talaga ang panahon ngayon.
Hindi mo na lang namamalayan na lumalaki na kaagad ang anak niya. Para sa isang ina na tulad niya, makita ang iyong anak na lumaki ng masyadong mabilis ay medyo malungkot. Nakakamiss na kasi kapag lumaki na sila. Para makatulog ka ng maayos. Naikwento ni Steven na puyat ka kaya kinuha ko noong umiyak itong maganda kong apo kanina. Sagot ng kanyang tatay habang nilalaro ang pisngi ng anak. Huwag mong pisilin ang pisngi tay. Baka lumolo, saway ni Althea sa tatay. Nasaan pala si Steven? Tanong niya nang hindi mapansin ang binata. Alam niya kapag nandito si Steven dahil maingay ang bahay nila. Bangayan ng bangayan ba naman ito at ang tatay niya? Imikot naman ang mata ng ama. Makatanong to akala mo naman isang taon hindi nagkita eh. Lou, nagtatanong nga lang eh. Oo mo naman tay. Kunyar ka pa. Nakaismid na tugon nito bago kinausap ang apo. Tanong-tanong kuno pero namimiss lang naman. Di ba may pretty apo? Namimiss lang ni Mama Althea mo ang daddy mo na walang hiya. Mahina naman na natawa si Althea. Sa dami-dami talagang pwedeng ibansag kay Steven ang walang hiya pa talaga ang napili nito. Pero ganyan lang ang tatay niya. Alam niyang mahalaga si Steven dito. Ganun kasi ang love language ng kanyang tatay. Mahilig niyang sabihan ng negative words ang taong mahalaga para dito. Kaysa naman sayo, kunyaring naiinis kay Steven pero gusto naman. Para nga kayong magkumpare eh. Sa bagay hindi naman magkalayo ang edad nyo. 15 years lang naman agwat nyo. Natatawang saad nito, ang pakikitungo ng tatay niya dati sa ex niyang si Kevin. More on, parang formal lang ang pakikitungo ng kanyang tatay kay Kevin. Civil lang. Hindi tulad ngayon na nagbabardagulan pa ang dalawa. Palaging nagtatalo sa maliit na bagay. Palaging nagbabangayan. Kulang na nga lang ay magsuntukan sila eh. Nagiging paurong ang pagtanda nila. Masagana na kumain si Althea sa kusina. Mag-isa lang siyang kumain. Tapos na kasi kumain ang tatay niya. Paborito niya ang ulam nila ngayon. Tortang dilis na masarap isaw-isaw sa toyo na may suka tapos nilagyan ng kalamansi at may kunting sili. Sarap talagang mapaparami ang kain kapag ganito ang ulam. Nilisan muna ni Althea ang pinagkainan. Saka tinungo ang salas nila. Kasama na ng tatay niya si Steven ngayon. Hindi man lang niya napansin ang pagdating nito dahil sa sobrang wili sa pagkain. Ngayon si Steven na ay may hawak sa kanilang anak. At ang tatay naman siya ay may hawak na brown envelope saka may binabasa ito. Na kayo, ang dali lang pala ng proseso nito. Yun ang naabutan na tanong ng kanyang tatay kay Steven. Normally not. Tinulungan lang ako ng kaibigan ko kaya naproseso kaagad. Sagot ni Steven kaya tumungo ang tatay niya. Ano yan tay? Tanong niya nang makalapit sa dalawa. Anak ka ng nanay mo. Gulat na napasigaw ang kanyang tatay sa kadali-daling itinago sa likod nito ang papel na binabasa kanina. Wala to, nakita ni Althea kung papaanong pasekreto na sinipa ng kanyang tatay si Steven. Di ba walang hiya, Steven? Wala lang di ba to di ba? Steven chuckles, bahala ka dyan, tay. Ipagtanggol mo sarili mo. Parang hindi makapaniwala na tiningnan ni Jaime ang manugang. Walang hiya tong batang eri. Batukan kita dyan. Ako ang nagpapirma sa kanya dito sa Mary. Hindi na natapos ng kanyang tatay ang sasabihin ng takpan ni Steven ang bibig nito. It's nothing serious, really. Steven pushed Jaime, di ba tay sabi mo pupuntahan mo pa si Ate Linda? Di ba? Para namang tanga na tumango ang kanyang tatay. Tama. Ani Jaime sa katinungo ang pintuan pero bumalik din kaagad, itatago ko pala muna to. Baka mawala, itinaas ni Jaime ang envelope sa katumuingong kwarto. Napapantastukuhan na tiningnan ni Althea ang papalayong balto ng Althea. Parehas na kayong matanda. Natawa naman si Jaime, subukan mong punar-inagyan sa lalaking yun. Magrereklamo ng sobra yun. Ko-kontre pa kahit totoo naman. Umiling pa si Jaime, kilalang kilala na niya ang manugang. May pinuntahan lang ang loko na yun. Baka nga pauwi na yun ngayon. Saan daw ang punta niya? Nasabi ba sayo? Tanong ulit niya. Mabilis naman na umiling si Jaime. Aba malay ko, hindi naman ako tanungan ng nawawalang tao eh. Sabi pa nito, kumain ka na ng tanghalian mo doon. Nagsabaw ako ng manok para dumami pa ang gatas mo para healthy itong maganda kong apo. Iyon kasi ang turo ni Linda. Biglang lumungkot ang mata ng ama, sayang nga lang at hindi ko iyon magawa kay Aurora. Ang aga naman kasi kinuha ang mama mo. Hindi man lang pinagabi.
Maiiyak na sana si Althea dahil nabanggit na naman ang kanyang nanay, pero umatras ang luha niya dahil sa huling sinabi ng kanyang tatay Jaime. Minsan talaga ang tatay niya, nakakagigil. Sarap kurutin sa singit nakakainis. Kung nandito pa sana ni nanay, tiyak akong dalawa kaming ma-high blood sa Tay. Promise. Tumawa lang ang kanyang tatay. Malapit nang magpasukan, hindi ka ba muna magpapa-enroll? Umiling siya, sa second semester pa po. May grades naman ako sa first semester kaya sa second sem na lang ako magpapa-enroll. Babalik ka ba ulit sa Maynila? Nag-aalalang tanong ni Jaime. Kapag kasi bumalik sa pag-aaral ang anak niya ay tiyak na may iwan na naman siya na mag-isa. Siguro po, sagot ni Althea sa kanginitian ng tatay. Pero medyo natagal na naman yun. Gusto ko sana pag mag-isang taon na si Laina ako ulit, pero noong isang araw nagsabi si Steven na mag-enroll daw ako sa second sem. Siya naman daw bahala kay Laina. May alam din daw siyang universidad na pwede kong pasukan. Bam-antong hininga si Jaime, mag-isa na naman ako dito, my pretty apo. Dalawin mo ang gwapo mong lolo ha. Parang naririnig ko na sayo si Steven Tay. Bad influence kasi ang bata na yon. Natawa pa sila pareho dahil sobrang tigas ng English ng kanyang tatay. Masaya siya dahil magkasundo ang tatay at si Steven. Hindi kasi ganito ama. Anong nangyari doon? Bakit parang sinilaban ang puwet ni tatay? Inakbayan naman ni Steven si Althea. Don't mind tatay. Anito saka hinila siya sa kwarto. Lika sa kwarto misis ko. Naglakad sila habang nagkukulitan. Anong misis mo dyan? Tumahimik ka kaya? Inis na sabi ni Althea pero ang totoo ay kinikilig lang siya. Misis ko, tujo ni Steven. Namula ang pisngi ni Althea, tumahimik ka nga dyan. Sus, ang misis ko naman. Ang sanggit, tumahimik ka Steven. Opo misis ko, sabing tahimik. Tatahimik na po misis ko. Tumigil sa paglalakad si Althea nang mapansin ang suot ng binata. Saan ka galing bakit naka-boxer ka lang? Yuzis niya, nakataas din ang kilay niya. Pero ang Steven parang tanga na nakangiti lang sa kanya. Secret misis ko, sa mga nagdaang araw pa-weird ang tatay niya at si Steven. Hindi talaga alam ni Althea kung bakit parang may tinatago ang dalawa sa kanya. Minsan naaabutan niya ang dalawa na nag-uusap pero kapag dumadating siya biglang nalang tatahimik ang mga ito. Klaro din sa mga kilos nito na may tinatago talaga. Bakit ba kayo nagbubulungan dyan? Kanina pa kayo nag-uusap ng patago. Yuzisa ni Althea sa dalawang baliw na palihim na nag-uusap. Nasa likod bahay sila ngayon at nakatambay lang. Nagagawa kasi si Steven ng maliit na treehouse sa likod bahay nila. Maganda ang view at maangin doon kaya naman doon sila namamalagi tuwing umaga. Ngumiti lang sa kanya si Steven. Yung ngiti na parang nagsasabi na huwag mo akong pag-alitan. Ganon ang tipo ng ngiti ni Steven ngayon. Wala to, sekreto lang to ng mga gwapo. Ani Steven sa kabinalingan ng kanyang tatay. Di ba tay, sekreto lang ng mga gwapo yun. Tumungo ang kanyang tatay. Pinasadahan pa nito ang buhok gamit ang kamay sa kakomandat sa kanya. Yes, very mock, my daughter. Secrets of, ano nga ulit English ng gwapo? Tanong ng tatay niya kay Steven na tumawa na ngayon. Handsome Tay, secrets of handsome men. Natatawang tugon ni Steven sa tanong ng kanyang tatay. Nag-thumbs up ang kanyang tatay sa kakomandat kay Steven. Yun, secrets of handsome men. Humagalpak naman ng tawa si Steven. Nalukot pa ang katawan nito habang tumatawa. Si Althea naman ay natawa din. Paano naman kasi, sobrang tigas ng English ng tatay niya. Kasing tigas ng bato. Magtagalog ka na lang tay, o kaya naman magwaray-waray ka na lang. Huwag ka na pong mag-English. Natatawang saad ni Althea. Waray-waray yun ang salita nila sa Leyte. Minsan lang nila gamitin ang dialect na iyon dahil hindi pa masyadong nakakaintindi si Steven. Nasanay din naman sila ng tatay niya na monologue kasi laking Maynila naman siya. Talagang lumipat lang sila ng Leyte. Hindi makakaintindi ang loko na ito kapag magwaray-waray tayo. Tugon ng kanyang tatay sa katinadyakan si Steven ng mahina dahil hanggang ngayon ay tumatawa pa rin ito. Tumigil ka na sa kakatawa dyan. Tapos na ang deadline. Nakakaintindi na kaya ako ng waray-waray Bawi na salita ni Steven nang kumalma ito kakatawa.
Palagi kaya kami ni Tonton nag-uusap ng waray-waray kaya marunong na ako. Parang hindi kumbensido ang kanyang tatay sa sinabi ni Steven. Balitaw God, tanong ng kanyang tatay sa salitang waray-waray. Talaga ba? Ngumisi si Steven sa kanagyayabang na sumagot sa kanyang tatay. Maaram na God ako tatay. Bisan pa kita magpusta ay yana. Marunong na talaga ako tatay. Kahit pa magpustahan tayo ngayon. Pumalakpak naman na parang proud ang kanyang tatay. Wow! Makarit! Makarit! Dir ka na mababaligya kay maaram ka na. Wow! Magaling! Magaling! Hindi ka na mabebenta kasi marunong ka na. Patuloy pa na nag-usap si Steven at kanyang tatay gamit ang waray-waray dialect. Masaya siya dahil magkasundo ang tatay at si Steven. Malaki din ang respeto ni Steven sa kanyang tatay at ganun din ang tatay niya. Naikwento ng tatay niya minsan na nasuntok daw niya si Steven noong araw na umamin daw si Steven sa tatay niya na ito daw ang nakabuntis sa kanya. Naalala niya ang araw na iyon. May pasa noon si Steven sa mukha at putol din ang labi nito. Kaya lubos ang pagpapasalamat niya sa binata na inako nito lahat ng responsibilidad nito. Maraming mga single mom ngayon dahil hindi sila pinanagutan ng nakabuntis sa kanila. Maswerte talaga siya na si Steven ang nagkanig niya sa gabing iyon. Nangangalay ka na ba? Ako naman ay kakarga kay Laina. Kinuha ni Steven sa kanya si Laina at ito na kumarga. Bukas di ba ang bakuna ni Laina? Sasama ka? Tanong ni Althea sa binata. Humalik sa noo si Steven sa kanya bago sumagot, yes. I want to see Laina getting her vaccine. Hindi ko kasi nakita ang unang beses na nabakunahan siya dahil sa urgent meeting ko sa investors. So, I'll go with you tomorrow. Can I? Minsan nagugulat na lang si Althea sa mga sweet gestures ni Steven. Hinahalikan siya sa harap ng tatay niya, tapos yakap ng yakap. Nahihiya siya minsan kasi nasa harap sila ng tatay nila pero parang walang paki naman ang tatay niya. Lalo na si Steven. Kahit pa sa maraming tao, hahalik ito at yayakap sa kanya kung gugustuhin. Pwede naman, mas okay nga kung nandoon ka para may kadamay si tatay na umiyak. Komento ni Althea. Tumaas naman ang kilay ni Steven na parang nagtataka, bakit umiyak si tatay. Napangiwi si Jaime, nako, huwag ka na lang magtanong. Baka mas malala pa ang iyak mo kaysa kay Laina bukas kapag nabakunahan na siya. Why? Pilit pa din na tanong ni Steven. Does vaccine bad? Maganda sa bata ang bakuna. Pero hindi pagkatapos nito, bukas malalaman mo, sabi ng kanyang tatay kay Steven. Si Steven naman ay bahagyang kinabahan. Ito ang unang beses na makakasama siya sa pagbabakuna sa anak. He would still remember back in Switzerland when Andrew having his first dose of vaccine. Si Andrew ang anak na lalaki ni Katrina. Kapag umaalis ito para sa bakuna ay ang ninong Rex niya ang palaging kasama ng dalaga kaya hindi niya alam ang nangyayari. Kada uwi nga nila Katrina dati ay magaang mata ng kanyang ninong. Sabi pa nito dati na huwag na daw nilang pabakunahan si Andrew dahil kawawa. Now that it's his daughter having a vaccine. Kinakabahan na tuloy siya. Ano kaya ang nangyayari tuwing may bakuna? Bakit sila laging umiiyak? Kinabukasan, maagang naghanda sina Steven. 9:00 kasi ang schedule para sa bakuna. Nang makarating sila sa health center ay may mga tao na doon. Pinapagmasdan lang ni Steven ang naglalabas pasik sa clinic. He's having a cold hands. Ang mga bata kasi na pumapasok sa loob ay nakangiti pero labis ang iyak kapag lumabas. Why are they crying baby? Kinakabahan na tanong ni Steven sa dalaga. Binabakunahan sila, simpleng sagot ni Althea. Normal lang na umiyak ang baby. Rinig ni Steven ang tawa ni Jaime. Huwag kang umiyak mamaya ha. Steven ignore his tatay. Tiningnan niya ang natutulog na anak sa kanyang bisig. Don't cry, my princess, okay. Daddy is with you. Don't be afraid, okay. Nang tinawag sila Althea ay labis ang kaba ni Steven. Paano kasi ay lahat ng pumapasok sa loob na bata, umiiyak tuwing lumalabas. Kapag talaga umiyak ang prinsesa niya, susunugan niya ang health center na to. How dare they make my princess cry? Lapag niyo po dito si baby sir, nakangiting sabi ng nurse kay Steven. No, I'll carry my princess. Saka umupo ito sa higaan na dapat hihigaan sana ni Laina. I'll hold my baby. Just do your things. Hahawakan ko lang ang anak ko.
Mabait na ngumiti ang nurse. Okay, sir. Ginawa ng nurse ang kailangan nitong gawin. Kumuha ng cotton balls ang nurse sa kanilagyan ng alcohol at ipinahid iyon sa kaliwanag hiya ni Laina. Tapos ay nakuha nito ang syringe saka tininapat sa hita ni Laina. Dahil sa takot ni Steven ay tumayo sa pagkakaupo. What are you doing? Singgal niya sa nurse. Bakit mo itatarak yan sa hita ng anak ko? That's a big needle. Ito ho talaga ang ginagamit na karayom, sir. Ito na po ang pinakamaliit sa lahat. Magalang na sagot ng nurse. No, hell, I would let you put that thing in my princess thigh. Si Althea naman ay natatawa lang. Akin na si Laina. Ako ang kakarga. No, tanggi ni Steven. Sa sala ka matutulog kapag hindi mo ibinigay si Laina. Pananakot ni Althea. Nagdadalawang isip naman na ibinigay ni Steven ang anak. At halos mawala ng malay si Steven nang marinig ang malakas na sigaw ni Laina. Mas damubol ang lakas ng iyak ni Laina nang turukan pa ito sa kabilang hita. And ending hindi lang si Laina ang umiyak. Pati din si Steven humagulaw. Akin na si Laina, Steven. Ako na muna ang magkakarga. Matulog ka muna saglit. Wala kap ang maayos na tulog. Pakiusap ni Althea sa binata. Simula nang nagpabakuna sila ay hindi na neto binitawan pa ang anak. Kahit sa kanya hindi nito pinapakarga ang bata. No, matapang na tangi ni Steven. My princess here is hurt. Did you see that, Althea? They hurt my baby. Ang liit-liit niya pero ang laki ng karayam na ginamit nila. They are so heartless. Napabuntong hininga na lang si Althea. Sana talaga hindi niya na pinasama ang binata. Halos magwala pa si Steven sa health center nang umiyak ang anak nila matapos nitong bakunahan. Panay pa ang sabi nito pauwi na ay demanda niya daw ang mga nurse at doktor na nandoon sa health center. Ipapasara pa nga niya daw iyon. Ang tatay naman niya, tawang-tawa lang kay Steven. Para naman kasing first time nito makawitness kung papaano magbakuna sa bata. Natural lang na umiyak si Laina kasi bakuna iyon. Talagang masakit yun, Steven. Mahinahon na sabi ni Althea. Akin na ang anak natin. Matulog ka muna dyan. Tingnan mo ang ilalim ng mata mo. Ang itim-itim na. Inilayo naman ni Steven ang anak. No, I will hold my baby. No one will take her away from me. Hindi ko naman yan itatakbo, Steven. Dito lang kami. Pangungumbinsi ni Althea. Naawa siya sa binata dahil wala pa itong maayos na tulog, layik kasi nang iyak si Laina dahil sa sakit sa bakuna kaya todo rescue itong si Steven. Kawawa naman itong prinsesa ko. May sinat dahil sa mga bad doctors at nurse. Kausap ni Steven sa anak. Don't worry my princess, daddy will sue them. Ipapakulong natin sila, okay? Ipapakulong sila ni daddy. Kahit kumain ka na lang ng almusal mo, Steven. Sige na, pangungulit niya sa binata pero hindi lang siya nito pinansin. Napabuntong hininga na lang ulit si Althea. Tigas talaga ng ulo. Hinayaan muna na lang ng dalaga ang binata saka bumaba sa kwarto nila. Hahaturan niya ng pagkain si Steven dahil hindi pa ito nag-aalmusal. Pagkagising niya kasi kanina ay agad niyang nakita si Steven na sinasayaw ang anak nila. Hindi nga alam ni Althea kung natutulog pa ang binata eh. Pagkatulog niya kasi kagabi ay gising pa ang binata at karga ang anak. Oh, nasaan na ang magaling kong manugang? Natatawang tanong ng kanyang tatay. Mas malala pa pala yun kaysa sa akin eh. Umiyak lang ako noong binakunahan si Laina pero siya. Halos magwala pa sa sentro. Loko-loko talaga. Nasa kusina ngayon ang tatay at nagkakape. Nang hihinang umupo si Althea sa upuan sa harap ng tatay niya. Ayon, ayaw ibigay sa kin si Laina. Siya lang daw ang hahawak. Tumawa naman ng malakas si Jaime. Hindi ko talaga mahulaan ang takbo ng isip niyang asawa mo. Naiiling na tumawa ang kanyang tatay. Tiningnan niya ang singsing na nasa daliri. Palagi na tinatawag ni tatay si Steven na asawa ko daw. Hindi alam ng dalaga kung saan iyon nakuha ng tatay niya pero minsan kinikilig siya dito. Kung sana talaga ay totoo niya asawa si Steven ay baka nagdiwang na siya. Hindi ko rin mabasa laman ng isip noon. Napakamasikreto masyado. Sagot niya sa kanyang tatay pero nasa singsing ang atensyon niya. Rinig niyang bamantong hininga tatay niya. Ipaghanda mo ng pagkain yun. Ako ang bahala magpababa. Ano naman ang gagawin mo, tay? Hindi nga nakikinig sa akin eh. Sa'yo pa kaya. Ako na ang bahala.
Basta ipaghanda mo na lang ng almusal, tiyak akong bababa yun. Kumpiyansang sabi ni Jaime sa anak bago umalis sa kusina. Si Althea naman ay naghanda na lang ng pagkain. Minsan talaga ang hirap intindihin ng mga ugali ng mga kasama niya sa bahay nila. Puros mga weird. On the other side of the house, Jaime talked to Steven. Well, it's not just a pep talk, more on threatening. Sinabi ni Althea sa Kin na dadalawin niya daw sa kulungan si Kevin kapag hindi ka pa bumaba para kumain. Pananakot ni Jaime sa manugang niya. Nagpintig naman kaagad ang tenga ni Steven nang marinig yun. Where is she? May asawa na siya tapos dadalawin niya ang gagong yun. Inis na turan ni Steven. Hindi siya makapaniwala na dadalawin ni Althea ang ex niyang gago. Ako ang asawa niya, Tay. Nandito ako na asawa niya. Tapos pupuntahan niya pa ang gagong yun. Pikan na sabi ni Steven. Lumalabas pa ang ugat nito sa leeg dahil sa galit. Ang tigas daw kasi ng ulo mo kaya. Hindi ka pa daw nakikinig sa kanya. Mabuti pa daw si Kevin, isang sabi niya lang sumusunod agad. At saka pa tayo lang naman dalawa ang may alam na mag-asawa na kayo Seryosong sabi pa ni Jaime. Pero ang totoo niyan ay gusto niya talaga matawa. Ang bilis lang talaga yutuan nitong manugang niya. That fuel more into Steven fire. Talaga kumulo ang dugo niya. Hawakan mo nga muna, Tay, si Laina. Kakausapin ko lang ang asawa ko. Ibinigay ng binata ang anak sa kanyang tatay sa kapadabog na umalis. Akmang pipihitin niya ang pintuan ng may maalala. Don't take Laina again in that health center, Tay. Talagang susunugan ko ang klinik na yon. Okay, alright, tango ni Jaime. Nang makalabas naman si Steven ay doon lang humagalpak sa tawa ni Jaime. Nakakatawa ang mukha ng manugang niya. Ang bilis lang talaga nitong mauto. Hay nako, ang tatay mo, Laina. Mission successful tayo na pababain ang daddy mo. Good luck na lang sa mama mo kung papaano magpapaliwanag sa daddy mo. Hay, doon muna tayo sa kwarto ko. Si Poging Lolo muna ang bahala sa'yo. Patawa-tawa na naglalakad patungong kwarto si Jaime. Habang si Steven naman, na nagpupuyo sa galit ay kinumpronta ang asawang naghahanda ng pagkain sa kusina. Why? Unang tanong ni Steven sa dalaga. Anong why? Balik na tanong ni Althea. Halika ka na dito. Umupo ka na para makakain ka. Si tatay lang pala ang makakapagpababa sa'yo Kapag ba sumunod ako sa'yo at kumain ako ngayon, hindi mo nadadalawin ang gago mong ex sa kulungan. Kalmado ngunit matigas na sabi ni Steven. Banayad sa boses nito na nagpipigil lang sa galit. Naguguluhan na tiningnan naman ni Althea ang binata. Sino ba ang nagsabi sa'yo na dadalawin ko ang gagong yun? Saan naman kaya nakuha ni Steven ang ganoong? Umamin ka, si tatay ba ang nagsabi sa'yo niyan? Yes, diretsa ang sagot ng binata. Are you going to visit him there? Ayaw mo na ba sa akin kasi matigas ang ulo ko? Napakamot ng ulo si Althea. Loko din tong tatay niya. Kung ano-ano ang sinasabi dito kay Steven masampulan nga ng kulot sa singit yun. Kung ano man ang sinabi sa'yo ni tatay, hindi yun totoo. Hinding-hindi ako dadalaw doon. Why did tatay said those? Malamang Gino joke time ka lang nun. Sinabi ko kasi na ayaw mo bumaba para kumain. Ayaw mo din making sakin. Kaya sinabi niya na siya na daw ang bahala para bumaba ka. Hindi ko naman akalain na yun pala ang sasabihin niya sa'yo. Paliwanag ni Althea. Talaga hindi mo bibisitahin ang gagong yun. Paninigurado ni Steven. Umiling si Althea sa Casin Island niya para makaupo ang binata. Hindi, kaya kumain ka muna dito, Steven. Ano ba? Napasigaw siya bigla nang kargahin siya ng binata saka pinaupo sa mesa. Alam mo kung gaano ako nagseselos kapag naririnig ko ang mga iyon. Bulong ni Steven sa tenga niya. Nagseselos ako, dapat ako lang ang iniisip mo. Ako lang, wala nang iba. After Steven saying those he attacked Althea lips. Napadaing naman si Althea dahil sa pusok ng halik na iginawad sa kanya ni Steven. Hindi naman siguro masisira itong lamesa kapag dito natin ginawa, diba? Steven asked between their kisses. Hindi makasagot si Althea dahil parang nawala siya sa wisyo sa ginagawa ni Steven sa kanya. Hinaplos kasi ni Steven ang hita niya, parang gigil na gigil iyon. Let's do it here, Steven said in hoarse voice. Let's meet you before I eat my breakfast.